Gusto mo na bang mag-for good sa Pinas nang hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente? Possibly yan, basta tama ang iyong exit plan. Heto ang gagawin mo. Kamusta mga kabayan? RJ Ortega po, isang OFW sa Saudi Arabia. Welcome sa panibagong episode ng isa sa mga hakbang ng pag-asenso. Para sa ikaapat na bahagi, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking killer ng ipon ng OFW, ang mga scams at maling investments. Kabayan, narinig mo na ba to? Hulog ka ng 10K, magiging 50K sa loob ng isang buwan. O kaya, passive income to, wala kang gagawin, uupo ka lang, kikita ka. Nakakaakit, di ba? Pero sandali. Bago mo i-click ang send, mag-isip ka muna. Ang pang-apat nating aral, iwas scam. Ang mga manloloko, alam nilang pagod ka at gustong-gusto mo nang makauwi sa Pinas. Kaya gagamitin nila ang emosyon mo para makuha ang pera mo. Paano mo malalaman kung budol ang isang investment? Red flags ng scam 1, too good to be true. Kung ang tubo ay mas mataas pa sa bangko o stock market ng walang risk, takbo na. Recruiting overselling. Kung mas malaki ang kita sa pag-imbita ng tao kaysa sa pagbebenta ng produkto, baka pyramiding yan. Ikatlo, pressure to decide. Yung sasabihin sa'yo na ngayon lang ito o limited slots only para hindi ka na makapag-research. 4. Walang SEC registration. Laging i-check kung legal ang kumpanya sa Pilipinas. Tandaan kabayan, walang shortcut sa pagyaman. Ang totoong investment, kumukuha ng panahon, aral at pasensya. Huwag mong itaya ang pinagpuyatan mo sa abroad sa isang pangakong mapapakulang. Huwag magpadala sa get rich quick. Mas mabuti ng mabagal basta sigurado. Sa susunod, pag-usapan natin, paano ba talaga mag-invest sa stock market o pag-ibig MP2? Kabayan, huwag kalimutan i-like, share for more OFW literacy tips. Sabay-sabay tayong umasenso mga kabayan. Kita-kits!